So magsasign na po tayo ngayon ng Addendum of Contract to Sell for our Westwind Condominium at Lancaster New City. Ito guys ay isa sa requirements na kailangan natin isubmit actually ni developer sa financing. Either bank or pag-ibig. Ito ay kailangan na habang wala pa tayong deed of absolute sale. Kasi ito yung ibig sabihin na intentional tayo to buy a property na nandito na nakalagay yung mga terms, agreement natin between us, the buyer, and the developer. Tapos po tayo mag-submit ng requirements and mag-sign ng mga documents. Pagpasok po natin, makikita po natin ang ating steel door na meron ditong hole kung saan pag nasa loob po kayo ay makikita niyo kung sinong tao sa labas. May sprinkler tayo dito and may smoke detector tayo dun sa labas. Meron na po tayo ditong kitchen countertop. May cabinets na po nakasama upon turnover and may provisions na po na lalagyanan ng overhead cabinets and kung gusto niyo po maglagay ng exhaust. So itong window guys, pwede po kayo maglagay ng window type aircon. Meron na rin ditong outlet. So hindi po kayo mahihirapan magpakabit ng internet kasi meron na rin po tayo ditong provision. Dito na po yung ating washing machine. Yan. So may drainage na rin yan and faucet. Kung makikita nyo rin po, malaki pa yung ating floor area. Kasya po yung L-shape na sofa. So if you're interested guys, pwede tayong mamili nito ng kung anong orientation ng unit na gusto nyo. Yung negosyo or investment na hindi mo na kailangan bantayan, automatic tumataas siya. Your money is working for you. So for example, yung unit natin is nag-generate siya ng income. Yun yung tinatawag na passive income. Yung mga anak po natin na yan, pag lumaki sila, they will be grateful sa inyo na buti na lang si daddy, buti na lang si mama, si papa, si mami nag-invest ng property, hindi sila mahihirapan gaano. Meron silang head start. Ito po yung laging sinasabi, sayang pala, dapat nung bata ako, nagpundar ako. Sayang pala, nung 30 ako, nung 40 ako, nung 50 ako, malakas pa ako, kumikita ako, nagpundar ako ng property. Isa na ito sa purpose ng aming life na ginagawa na namin since 2014. Marami na tayo na help na mga kababayan natin all over the world, guys. Bangko kasi, pag iniwan mo yung pera mo ng matagal, kahit 10, 20 years pa yan, hindi yan kikita na kasing laki ng appreciation ng Sa real estate. Bakit mas malakas ang condo sa Airbnb? Kasi po, yung facilities and amenities nandun mismo sa area. So, ang target turnover, guys, ay Q3 next year. Sa harap din yan, guys, yung ating swimming pool amenities. And may garden sa paligid, may mga jogging path, and merong parking area. Hello, fellow investor. This is Just. And this is Jack. And we are the Millennial Property Investors. So magsasign na po tayo ngayon ng Addendum of Contract to Sell for our Westwind Condominium at Lancaster New City. At ipapakita din namin sa iyo yung nakuha naming 2BR condo unit, the as delivered, and the dress-up unit. Itour din po namin kayo. Tara, samahan niyo po kami. Nandito na po tayo ngayon sa Alapan, 2B Imus, Cavite. So we're from Bukandala. At itong way na pinanggalingan natin ay may daanan papuntang Aguinaldo Highway. So meron na po tayo ditong Save More dito sa Lancaster New City. May Burger King, Chowking, Jollibee, yan, Tokyo. Doon po sa SM Save More, marami po dyang establishment din. May Dunkin Donuts, Greenwich, Shawarma Shack, Union. So, eto guys, pag dinerecho nyo yan ay papuntang Cavitex. Ito po yung Walter Mart na ginagawa dito. And this is the church, the Parish of the Holy Family, and ito po yung Rotonda po. Ayan. So, nandito po yung ating office. Ayan, dyan. So, ito, nandito po yung clubhouse natin, main. And may swimming pool na rin po tayo dyan. So, ito po yung ating mga model house. Maganda po ang community natin dito dahil maaliwalas po. Marami tayong greenery.
Yan, ito yung office na pupuntahan natin ngayon. Pag right side po natin, nandyan po yung Experience Hub na showroom po ng ating Westwind. So dito po meron ng Robinsons Easy Mart. Ito naman po ay ang ating The Square Mall. Ito po yung Building 1. Yan, yung nakikita nyo. And ito po yung parking lot. At nandun po yung ating Transport Hub and Building 2. Dito po, yan, may ginagawa pong Starbucks. And meron na rin po dyang McDonald's. Tapos may Shopwise na rin po dyan. Dito naman po sa right side natin, makikita natin na merong bagong bukas sa Baker's Fair and may TGP. At meron din po dyang mga kainan, ATM machines, and groceries. Ngayon, bali, andito tayo sa The Square. Dito po tayo nag-park. The Square Mall 1. Dalawa kasi yung The Square po. Dito yung Mall 1, andun sa kabila yung Mall 2. Tara! Ngayon po, punta tayo sa sales office kung saan po nagsasubmit ng requirements and nagsasign ng mga documents. Andito rin po yung ating showroom kung saan makikita nyo. Later, itutur po namin kayo doon sa 2BR unit na nakuha po natin dito sa Westwind. And mamaya, sa mismong location, dadaanan natin, pupuntahan din po natin para makita nyo. Tara po! Ito po yung buildings na gagawin dito sa ating Westwind. Nandito po banda yung aming condo, aming 2BR unit. Yeah, so later po, babalik tayo dyan para mag-tour. Magsasign muna tayo ng mga documents. So nandito na tayo ngayon sa office. Pakit po tayo. So dito po yung documentation natin and signing and other requirements. Tapos, ito po sir yung contracts. Sa baba po sir, yung front page, ako, dalawa kayo pipirma. Ako, asawa ko. Ako, sa spouse. Tapos sa likod po, Sa pangalan na. sa may printed name. So guys, dahil si buyer ay married, kailangan niya pumirma din ang spouse, which is only me. Diba? So, we have here the addendum to contract to sell and the home improvement contract. Ito guys ay isa sa requirements na kailangan natin i-submit actually ni developer sa financing. Either bank or Pag-ibig, pero dahil tayo ay nakapag-ibig financing ngayon, sa Pag-ibig nila tayo sasakit. Nung kumuha rin tayo ng property dito sa Lancaster, yung ating Gabriel home, HBDO yun, bank financing. Kaya meron din tayong pinirmahan na ganito na pinasa sa bangko. So, wala naman kayong aalalahanin kasi ang office na lahat ang magpe-prepare ng documents. Kayo ay magsasign na lang. Tapos sila na rin magno-notary nito. Ang kailangan lang is nandito kayo para mag-sign. So, dalawang dokumento, mahaba to guys. 9 pages each. Harap at likod. Alam niyo ba guys kung anong ibig sabihin nitong mga contract na to? Ito ay kailangan na habang wala pa tayong deed of absolute sale. Kasi ito yung ibig sabihin na intentional tayo to buy a property na nandito na nakalagay yung mga terms, agreement natin between us, the buyer, and the developer. So, kaya ito yung isa sinasubmit sa financing. Saka mag-execute ng deed of absolute sale naman pag nakapag-full payment na. Which is, ang nagpapapirma na nun ay financing na. Kasi sila na yung nagtatransfer.
Nag-redox na po tayo. Bali, for the ano po sir, sa system natin, hindi siya matatag talaga as complete since pag-ibig po siya. Ayun, kasi may mga naiwan pa po, which is yung pag-ibig contracts. Pero for the personal documents pa, Kompleto. Okay. Tapos na po tayo mag-submit ng requirements and mag-sign ng mga documents. Punta naman po tayo ngayon sa model unit or sa showroom ng ating 2BR unit. Tara po, sama kayo. Yan, nandito na po tayo sa ating showroom at ipapakita namin sa inyo yung as-delivered unit ng ating 2BR condo. Tara po. Pagpasok po natin, makikita po natin ang ating steel door na meron ditong hole kung saan pag nasa loob po kayo ay makikita niyo kung sinong tao sa labas. Pag may nang katok sa inyo or pag may nag-doorbell. So pagpasok po natin, meron na po tayo ditong kitchen countertop. May cabinets na po nakasama upon turnover and may provisions na po na lalagyanan ng overhead cabinets and kung gusto niyo po maglagay ng exhaust, meron na rin po ditong lagayan ng electric stove at saksakan. Yan, may mga outlets na rin po tayo dyan and here, kung marami po kayong appliances na ilalagay. So from here po, makikita po natin na maluwag po ang ating floor area. Pwede po tayo dito maglagay ng another storage and ating living area and dining area. Dito po, meron tayong provision for washing machine. Yan, meron na po nakahanda dito na faucet and drainage. Meron na rin po tayo ditong outlet. And here's our panel box kung saan nakakonect yung ating mga source of electricity. So, don't worry guys kasi bawat electricity dito or mga outlets ay may sariling breaker. So, pagpasok po natin dito sa ating bathroom, meron na po tayong toilet bowl, lavatory, shower, and faucet. So, ito po ay tile na pag over sa atin. And meron na rin po tayong exhaust dito. Dahil ito po ay 2BR, one turnover po, meron na tayo ditong door. Yan. May design na rin yung door natin. And this is our first bedroom. Pag turn over ito guys, meron na din siyang white paint. Yan. And itong ating window. So itong window guys, pwede po kayo maglagay ng window type aircon. Meron na rin ditong outlet. Yan. Ang kagandahan ng ating unit guys, hindi kayo mawawalan ng outlets. Hindi kayo short sa outlets kasi marami siyang provision and marami siyang naka-prepare. And here is our master bedroom. Yan. So dito, may storage area. Yan. Maraming outlets and may switch ng ilaw. May sprinkler tayo dito and may smoke detector tayo dun sa labas. So, ito po yung ating window for the master bedroom. Meron na po tayong outlets dito for mga saksakan na kailangan nyo, for your gadgets, appliances, and for aircon. So, again, pwede po kayo maglagay dito ng window type. Here's the feature of our unit. We have 36 square meters, 0.40 na minimum cut ng ating 2BR unit up to 54.19 square meters. Meron tayong mga limited units na merong balcony. And we have here one toilet and bath, wall painted plain cement finish. Yung floor natin ay tiled na rin po, including the balcony if your unit has a balcony. So may modular kitchen counter with stainless kitchen sink, yung pinakita ko po sa inyo kanina. Powder-coated aluminum window. So yung ating windows po ay aluminum na siya. Toilet and bath with lavatory and shower fixtures. So tiled na rin po yun. And may provision po tayo for window type aircon, washing machine, electric stove, and range hood. Modular kitchen counter with stainless kitchen sink and water heater, and may exhaust fan na rin po na provision, and telephone and or internet connection.
So, hindi po kayo mahihirapan magpakabit ng internet kasi meron na rin po tayo ditong provision. Punta naman po tayo sa ating dress up unit. Here's our dress up unit for our 2BR. Yeah. So pagpasok po natin dito, mapapansin nyo guys, wala siyang pintuan, pero upon turnover, may pintuan po. Ginagawa po kasi yun para pag tripping purposes ay hindi tayo mahihirapan pumasok, maglabas-pasok since marami pong clients ang nag-review. So pagpasok po natin, nandito na po yung ating washing machine. Yan. So may drainage na rin yan and faucet. And here's our kitchen. So napansin nyo po, meron na siyang electric stove dito, the range hood, and the microwave. Kasya din po ang 2-door ref. Yan. And nagpalagay na rin po ng overhead cabinets. And this is our dining area and the console or TV rack and the TV. So pag nanonood po kayo, kita po siya sa dining area, kitchen, and living area. And here's our bathroom na na-dress up na din po. So, pwede nyo rin po siyang gayahin, ipaganito, para mas maganda po siya. And, kung makikita nyo rin po, malaki pa yung ating floor area, kasya po yung L-shape na sofa. And here's our first bedroom. Nakasya po ang cabinet. Yan. Ito po ay sample na kids room. Merong bed sa taas, study area here, and the storage area with stairs. So, ito po ay maluwag pa kung ipapaganito nyo po. Ngayon po, kung for business siya na gagawin nyo, pwede nyo pong palagyan ng bunk beds or katulad po ng ganito, or kung ipapa-Airbnb nyo po, pwede nyo pong ipa-design kung ano yung desire nyo. And here's our master bedroom. So, here po yung nakita nyo kanina na may storage area. So, ito po, nalagyan ko. Malalim po siya, kaya marami po kayong malalagay. Yan. And dito po, meron siyang storage cabinet. Lalagyan po ng mirror and table, study area or office table. Yan. And the bed. So, ito po ay double bed po ito. Nakasya po. And lalagyan na rin po ng aircon and TV. So, ito pong design na to ay sample lang na pwede niyo pong gayahin. Inspiration po para ma-imagine niyo siya habang nagtitripping or nag-viewing nitong video kung ano yung magiging itsura niya. Ganito lang namin kaunti kung bakit ba tayo kumuha nitong property na to. Sir, bakit po ba kayo nag-reserve sa akin? Pero totoo guys, ako yung agent niya. Kaya may commission ako sa kanya, charot. De, joke lang. Kidding aside, if I will to ask you, bakit ka nag-decide kumuha nito? Since meron ka namang ibang property or bakit hindi house and lot? First reason is, yung real estate po kasi, especially condominium, magandang investment. Tumataas yung value. Kagaya nga last year, nakuha natin yung property ng 3.9. So ngayon po nasa 5.2 to 5.5 million na siya. So just imagine yung bilis ng capital appreciation. Mabilis yung pag-appreciate na value. So ang kagandahan po doon, hindi na kailangan bantayan. Ito po yung negosyo or investment na hindi mo na kailangan bantayan, automatic tumataas siya. Pangalawa, to secure our future as well, kasi pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Yun nga, kami po growing up, syempre yung aming tahanan is sa parents ni mama, so aming lolo't lola. So hindi po sarili talagang amin. Although sa family mo yun, pero syempre mahirap yung nakikitira ka. Pero lahat naman ng pagmamahal binigay ng aming parents, ng grandparents. Pero iba pa rin yung may sarili ka. Syempre, kasi pagka may sarili ka, walang maninita sa'yo kahit anong gawin mo. Walang
magbabantay sa bawat galaw mo at kilos mo. Siyempre, pagkasama mong pamilya, mga extended family mo, lahat ng kilos at galaw mo nakikita nila. So, pag may sarili ka, you have your own pace. Kung anong gusto mo, kung bumangon ka, matulog ka, maglinis ka, magluto ka, magagawa mo yung gusto mo nang walang matang nakatingin o nakabantay sa'yo. And pangatlo, Pero hindi naman natin sinasabi na masama yun. It's such that iba pa rin pag meron kong sarili mo. Yun lang yun yung best talaga na masasabi mo na akin to. So, my house, my rules, of course. Dahil my condo, my unit, my rules. Kasi sa'yo siya eh. So, you're saying na nag-encourage tayo sa mga gusto ng peace of mind na may kasama sa bahay. Privacy, di ba? Mostly ang Pilipino po talaga, lumaki tayo na buong pamilya magkakasama. May advantage po yan and also may disadvantage din. Kagaya ng sinabi ko kanina sa'yo, sa inyo po, lahat ng galaw mo makikita talaga and may nakabantay, may nakakakita. So if you want privacy, maganda, karoon ka ng sarili mo. So, hugot pala yan, sir. Hugot. So, yan yung isa sa mga Hugot dahilan. pero Yung naging reality. positive. Yes, in a positive way. Don't get me wrong po. Don't get us wrong. Maganda po na magkakasama ang pamilya, masaya ka, may katuwang ka. Pero minsan, kailangan mo din na mapag-isa, kayo magkasawa. Iba yung meron kayong iisang bubong, sariling bubong. And syempre, isa rin yun sa commandment ni Lord, di ba? From the Bible na pag nag-asawa tayo, you live and cleave. Di ba? Kailangan mo hindi man iiwan. So magkakaroon kayo ng sarili ng inyong asawa at kayo magiging isa. So kagaya nito sa condo na kinuha po natin, pwedeng vacation namin, pwedeng planning din soon na dito rin kami tumira. Depende po sa kalooban ni Lord. Yun, kung dito, iba yung may sarili kayo na property, may sarili kayong inyo. And pangatlo, higit sa lahat, this is for our future. Kasi nga kanina sabi ko tumataas yung value. Kapag naisipan mong ibenta after 10 years, 15 years, 20 years, kapag buhay ka pa, for our retirement, mabibenta namin yung property. So, ang kagandahan doon, hindi namin binantayan, hindi namin tinira namin, nagamit namin yung property, maibibenta mo pa siya sa mataas na halaga. Yan yung mga benefits ng nag-i-invest sa real estate. And marami pang iba. Yung sinasabi po ni Jack is, if you want to flip the property, meaning kung ayaw mo na siyang iparent, pwede mo siyang ibenta, so hindi nagalaw yung capital. Actually, tumaas pa. Hindi na nagalaw, tumaas pa yung capital mo. Unlike sa mga banks, no? Wala naman akong binabanggit na bank. Sa bangko kasi, pag iniwan mo yung pera mo ng matagal, kahit 10, 20 years pa yan, hindi yan kikita na kasing laki ng appreciation ng Sa real estate. So, importante na dapat po alam po natin yan and lalo na po yung mga nagtatrabaho na ilang taon na kayo nagtatrabaho, walang naipupundar, nasa Pilipinas man po or nasa abroad man kayo, ang hirap magtrabaho. Ang hirap kumita ng pera para pang sustain sa inyo pong pang-araw-araw, higit sa lahat sa pamilya, anak, diba? Sa mga bills, bayarin natin. So, importante po na yung ating pinaghihirapan ay may napupuntahan. And isa sa pinakamagandang paglagakan ng inyong hard-earned money o yung pinaghihirapan na pera is real estate. Kasi hanggat nakatayo yung property, may property ka. Hanggat nandyan yung property, hanggat nandyan yung lupa, meron kang asset na tinatawag. So, yun yung kagandahan po sa real estate. And kung meron din guys na magsasabi na, ay, condo yan, 50 years old lang yung timeline niyan or yung pwede niyang itagal. So, yun po ay isang myth na pinaniniwalaan nating mga Filipino. Ang totoo po kasi niyan, according to the contract, kaya sinabi na 50 years lang po na sinasabi ng iba. Kasi po, ang condo po ay condominium corporation. Meaning po, meron pong may corporation, isa po tayong korporasyon sa isang condo project. So, lahat po ng unit owners ay kasama doon. So, ang little tip lang po, kaya ganoon yung sinasabi, is ang corporation po kasi, registered siya sa SEC up to 50 years old lang. Kaya sinasabi po na hanggang 50 years lang. Pero,
hanggat po nakatayo ang property at maayos po siya, hindi po siya gigibain. So, perpetual ownership po siya. Ibig sabihin po, hanggat okay yung building, okay po yung property natin as condominium. Ngayon po, kung after 50 years na sinasabi nila na hindi okay yung condo or may mga kailangan ayusin, i-check po yun ng engineering department ng City Hall or nung nakasakop na government agency natin. So, i-check po nila yon kung okay pa rin. So, another 50 years na renewal ng condo corporation ng isang korporasyon. Nasa 100 years na po yon. So, hindi naman na natin alam kung ano na yung sunod na mangyayari. Kahit nga po house and lot pag namatay po tayo, hindi na natin alam kung sino na yung susunod na may-ari. Kasi kung mawala din yung anak mo, mawala din yung next kin mo, so hindi rin natin alam. So, ibig sabihin, sa buhay, wala kang siguraduhan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, yung condo hanggang 50 years lang yan. Pero don't get us wrong. If that's your paniniwala, hindi po namin yan ini-invalidate. Kaya nga meron din tayong house and lot and meron condo. Ganda diversified. Oo. So, kami mismo, meron din po kaming house and lot, may lot din kami, and meron din kaming condominium. So, depende po sa risk nyo kung ano yung gusto nyong investment. Pero sa condominium, napakaganda pong investment talaga. Kasi isa yon sa aming nabanggit sa inyo na maganda siyang paglagahan ng pera nyo dahil, yun nga, sabi ni Jack kanina, may capital appreciation. Pangalawa, pwede nyo po siyang ipa-Airbnb. Bakit mas malakas ang condo sa Airbnb? Kasi po, yung facilities and amenities nandun mismo sa area. Bababa ka lang ng unit mo, nandun na. Para siyang hotel. May mall na sa baba. Meron ng mga garden, playground, which is hindi mo yun makikita sa isang subdivision. Though meron silang advantages, may disadvantages, pero you weigh kung ano yung need mo. Yan. Saka, higit sa lahat, edi kung may advantage yung isa, may disadvantage, di kunin mo pareho. Yan lang kasimple. Kung kaya naman. Kung kaya naman, kasi yun naman importante. Ngayon, kung house and lot, gusto mo house and lot, no problem, we will help you. Kung condo, we will help you as well, and also may lot. Gusto mo ng lot, we will help you. So, hindi po namin in-invalidate kung ay condo, pangit yan. Ay house and lot, pangit yan. Hindi po. Lahat ng property investment, real estate investment ay maganda. Maganda po yan. Depende na lang sa ating perspective. How do you look doon sa property? Paano mo ba tinitignan? 5 years from now, 10 years from now ba? Kaya nga tama yun, sinasabi po ni Jess, depende sa pangangailangan. Depende rin sa season ng buhay nyo. Yes. Kasi meron, pag starting a family, gusto condominium, nung naglalakihan na, gusto na house and lot. Yes. So, yun ang kagandahan na nag-i-invest tayo. Halimbawa, after 10 years, yung condo mo, kailangan ng anak mo, malapit ka na sa mga schools, benta mo, bili ka ng panibago. And yun din pala yung isa sa maganda dito kasi malapit to guys sa National University, SM City General Trias, Uniqlo. Central Business District soon Yes. ng Cavite. So one of the reason din yon, pang third or fourth reason namin yon na kinuha to is because magiging maunlad yung lugar. Progressive yung development ng area. And once na progressive yung development ng area, lahat ng binanggit ko po kanina, sakop na yun. At higit sa lahat, malapit ka sa lahat ng pangangailangan mo, namin. So, pag malapit ka pangangailangan mo, hindi ka na mahihirapan. Malapit sa hospital, malapit sa trabaho, malapit sa groceries, malapit coffee, mahilig mag-coffee, magkakaroon. Mahilig ka sa Starbucks or sa Tim Hortons, mga ganyan. So, magkakaroon ng malapit kasi Central Business District niya may SM So, kahit nakapanjama ka, pumunta ka ng SM, malapit lang sa iyo Di ba? Pwede mong lakarin. Yun. Yun. Kasi yung area na pagtatayuan nito guys ay maraming establishment na itatayo. And sobrang ganda ng development talaga. At isa pa, idagdag mo pa yung Calax exit. Yung Calax kasi natin guys, paulit-ulit namin binabanggit at di kami magsasawa. Kasi yung Calax na yun guys, connected sa Cavitex. So, if you're from Manila, exit ka lang dun sa Calax na malapit dito sa ating area. And malapit ka na sa property mo. Tapos, pwede kang umakyat ulit pa Calax kung gusto mong pumunta ng Laguna. Calax is Cavite-Laguna Expressway. Cavitex is Cavite Expressway. So, ito yung daan na expressway from Metro Manila going here sa Cavite and from Cavite going to
Laguna. Kaya Cavite, Laguna Expressway. Isa na ito sa purpose ng aming life na ginagawa na namin since 2014. Marami na tayo na help na mga kababayan natin all over the world, guys. Ibig sabihin all over the world. May client tayo sa US, Japan, Korea, Europe, ano pa ba? Ibang continent. Marami. And sa buong Pilipinas. Sa 12 years namin, marami kaming natulungan. And also, if you're looking for someone that you can, who can help you, we are here. In our expertise for 12 years, hindi naman kami tatagal po dito kung ang habol lang namin ay makapagbenta lang, kumita. Of course, that is part of our journey. But higit sa lahat, the main purpose is to help. Na kagaya po namin, na hindi namin alam before, diba? Mag-i-invest pala ng property is napaka-importante sa buhay ng tao, and kailangan talaga, it is essential and very vital sa And, buhay ng tao. And to add that, isa rin to doon sa gustong ipagawa sa atin ni Lord na maging good steward tayo ng blessing niya. Stewardship, that's what we are promoting. Stewardship of what? Stewardship ng lahat ng natatanggap po natin, mga resources natin, diba? Kapag kumita po tayo, saan ba natin ilalagay? Sa gastos. Pag puro gastos tayo, wala talaga tayong may ipon, wala tayong maipupundar. And kapag dumating ang time, sabi nga po, ang oras hindi natin mo ibabalik yan. Once the time pass, lumipas na yan. Hindi na po natin mo ibabalik. Kagaya rin po ng income natin, yung pagiging bata natin, healthy, able na magpundar. Kapag lumipas na yon, one of the biggest regret yan na ating magiging regret, no? Magiging mararanasan kasi ito po yung laging sinasabi, sayang pala, dapat nung bata ako, nagpundar ako, sayang pala nung 30 ako, nung 40 ako, nung 50 ako, malakas pa ako, kumikita ako, nagpundar ako ng property or ng business, whatsoever na gusto mo. Yan. Kaya ako po, I encourage you with our young age, nag-start po kami, kung kami po kaya namin, how much more po kayo? More experienced than us. Alam ko po kaya nyo yan, and you need to have faith. Malalagpasan yan. Yung mga takot sa utang, yan. Huwag po kayo matakot Ako sa yun. utang. Sabi nga nila, use other people's money for your own. Sa business side po yun, no? Gamitin mo yung ang magbabayad ka lang naman po, DP lang. Then the rest, ang magbabayad is bank. Yun po yung ibig kong sabihin. Hindi mo kailangan maglabas ng cash. Kami Pwede po, installment. pwedeng installment. Kami ganun din po ginawa. Actually, yung namin. monthly lang namin dito, guys, for 3 years na down payment is 13,000 lang. Yeah, so- That time, nung kumuha kami ng 2024. Hindi po kami mayaman. So, next year, ang target turnover sa atin ay Q3 End of next 2027. year, yan Q3 yun. o Q4 ng 2027. So, magpe-prepare naman tayo for the monthly amortization. And ang kagandahan doon, baka na-turnover na rin sa atin yung property. Pwede na rin magbigay ng income sa atin. Yung passive income kasi, guys, ang ibig sabihin nun, your money is working for you. So, for example, yung unit natin is nag-generate siya ng income, yun yung tinatawag na passive income. Nakakatawa at surreal na magawa to ulit. Kasi dati, doon sa isang channel namin, guys, which is personal channel na namin ngayon for travel and lifestyle vlogs, si Jassap na YouTube channel, is nandun yung dati nating mga video like this. So ngayon kasi gumawa tayo ng panibagong channel for our real estate journey and for guiding kapwa natin mga Filipinos on how to invest properties. Lalo ng katulad nating mga millennial. Yan. So, may isa pang kwento pala. Kung iniisip nyo, guys, na may edad kayo, hindi po totoo yan kasi may client nga kami, going to 16 eh. Kumuha nitong condo eh. So, nung pagkakuha niya, alam niyo, sobrang excited niya. Kasi sabi niya, Jazz, alam mo ba, pangarap ko yan. Na bago ako mag-60, magka-condo unit kami. And true enough, the Lord answered her prayer. And natapos na nila yung property nila na house and lot na kinuha din sa atin. And ngayon kumuha sila ng condo. And in next year, matatapos na rin nila kasi kinuha nila yun, guys, ng deferred cash. 3 years to pay without interest. So, thank you, Lord. Kasi nagkakilala kami at blessing siya sa amin. Blessing din kami sa kanya. Yes. And naman maging blessing din kami sa inyo, guys. And yun, we cater all yung age bracket po. We have client
up to 66 years old bumili sa amin cash. Marami po. Kaya wag po nating sasabihin na huli na ako, late na ako, matanda na ako. Hindi po, hindi yan totoo. Kasi as long as you Naisip live, lang natin yan minsan. yes, as long as you live, you have the opportunity. Sabi nga, as long as dumidilat ang iyong mga mata, you have the opportunity for the greater good and for betterment of yourself. Higit sa lahat, tayo po, lagi nga sinasabi, pamilya. We are family-centered na mga Pilipino. So, para sa pamilya, sa anak ko, yan. Actually, biblical yan. Sabi nga doon, ang magulang dapat na nag-iimpok para sa mga anak, hindi ang mga anak para sa magulang. So, tayo po, dapat pinaghahandaan natin yung kinabukasan ng ating mga anak, ng ating pamilya. And, of course, yung mga anak po natin na yan, pag lumaki sila, they will be grateful sa inyo na buti na lang si daddy, buti na lang si mama, si papa, si mommy, nag-invest ng property, hindi sila mahihirapan gaano. Meron silang head start. Guys, ipakita ko rin pala sa inyo, ito yung one-bedroom unit natin. So, upon turnover, guys, ay ganun yung as delivered na pinunta natin kanina. So, ito ay dressed up unit. Yan. So, malaki rin siya. Ito may laundry area din siya and bathroom. Yan. So, if you're interested, guys, pwede tayong mamili nito ng kung anong orientation ng unit na gusto nyo, kung amenity view, garden view. Ito yung ating living area. Yan. Ito yung isang window, guys. Yung sa 2BR ay nandoon sa bedroom. Siya nandito sa living area. And here's the master bedroom or the one bedroom. Yan. So, may storage area rin siya dito. Yan. Ang floor area nito, guys, ay 30 square meters. So, here's the community of Lancaster, New City residential area. As you can see, the road is wide. And meron tayo dito mga bus stop. So from main road, guys, we will turn right. Papunta dito sa Westwind. Tapos padiretso naman po is papuntang River Park. Here's the community center of Lancaster. Meron tayo ditong Uncle John's Health and Wealth Clinic, laundry area, and here's the office of Easy Homes. And multipurpose hall to, guys, mini clubhouse and swimming pool. So, ito ay cover court. So, ito na, guys, yung Westwind location area. So, nakita natin doon, gawa na yung ating building. Ayan siya, guys. So, nandito na tayo, guys, sa location area, katapat ng MS4 and MS5 and KS17. Ayan. So, dito, guys, may existing community na tayo dito and nakagandahan nito, magkakaroon din tayo ng mga commercial area here. Ito yung ating construction site. So, makikita natin, guys. Ayun na yung ating building, the building 1. So, ang target turnover, guys, ay Q3 next year. Sa harap din yan, guys, yung ating swimming pool amenities. And may garden sa paligid, may mga jogging path, and merong parking area. So, ayan lang, guys. Marami pa kaming gustong i-share sa inyo sa mga susunod na vlogs na lang, sa mga susunod na podcast. Wow, podcast. Ayan lang, guys. Thank you, guys, for watching. And follow us for more videos like this. And thank you po and God bless you. Have a great day.